Hello, magandang araw. Ngayon, dadako na tayo sa part 2 ng ating another solar setup. So, dyan, naggawa na pala ako ng wire na gagamitin natin. So, nilagyan ko na rin ng terminal pin para madali siyang ikabit. I-explain ko lang. Ang ginamit pala natin circuit breaker dyan ay single pole lang. So, ibig sabihin, lahat ng positive na wire, yun lang yung dadaan sa circuit breaker. So, yung negative na wire, mapa MPPT o battery, ang ginawa kong main niya ay dito sa inverter. So, lahat ng negative, doon ko na lang papadaanin sa inverter. Ngayon, ang isusunod naman natin mula sa MPPT na positive ng battery papunta doon sa circuit breaker. Ngayon, natapos na natin ang pagkakabit ng battery. So ngayon, ang ikabit naman natin ngayon mula sa PB na positive at papunta naman doon sa unang circuit breaker natin. Nagputol na rin pala tayo dyan ng wire at nilagyan na rin natin ng terminal pin para doon sa gagamitin natin na connection ng PV solar panel. Unahin na natin ikabit yung negative ng solar panel, and then inex na rin natin yung positive. Sa baba naman tayo maglalagay. Dyan, kung mapapansin nyo, naglagay pala ako dyan ng switch ng LBD. So, para sakaling gusto natin patayin yung LBD, ipupush lang natin. So, nagbutas na rin ako. Ngayon, ang isunod naman natin i-connect relay papunta dun sa circuit breaker ng ating inverter. Positive pala ng LBD, tinap natin dun sa circuit breaker ng positive ng battery. Positive ng inverter papunta dun sa relay. At ngayon, yung negative ng LBD at negative ng battery, itatap natin dun sa negative ng inverter. Tapos na natin yung negative wire ng battery. So, ang isunod naman natin ay yung positive ng battery. Ngayon, natapos na natin yung wire na papunta sa ating battery. Nga pala, maglalagay pala tayo ng watt meter para malaman din natin yung watts ng ating load na gagamitin. So, maganda na rin to para ma-maintain natin yung continuous power ng ating inverter. Maglalagay na rin pala tayo dyan ng outlet na to. Kasi 3 dapat ang ilalagay ko na saksakan. So, hindi kasya yung 3 saksakan, kaya 2 na lang yung nilagay ko.
natin tinipid, no? So mas maganda na malaki ang wire kaysa naman sobrang taas ng circuit breaker, kasi ang mangyayari pwede itong kung sakaling nag-load tayo ng malaki at manipis yung wire na gamit natin, ang unang magsusword itong masusunog itong wire kaysa bumaba itong breaker. So mas maganda, mas malaking wire kaysa mas malaking wire, at yung kanyang amps ng circuit breaker ay tama lang dun sa kanyang niloload. Ang kinagandahan kapag makapal ang wire mo, hindi agad-agad ito masusunog. So bago pa masunog yan yung circuit breaker, magtitrip na agad pag nagkadikit yung positive at negative. At ngayon ikakabit na natin yung outlet. At isunod na rin natin yung pagkakunik sa ating wattmeter. Natapos na natin ang another small solar setup, at nasayang ko na naman ang inyong oras sa aking mga ginagawa, at maraming salamat din sa mga nanonood.